Lalong-lalo na, magtanong tayo kung Kristiyano po ba tayo? Sapagkat kung tayo tunay na Kristiyano, kung tunay at buhay ang pananampalataya natin kay Kristo, dapat si Jesus ang nasa sa ating buhay. At kung si Jesus ay nasa sa ating buhay, imposible na hindi tayo maawa at gumawa ng paraan para tumulong sa ating kapwang kawawa. Maliwanag po ang sabi sa atin ng ating Panginoon, anuman ang gawin natin sa mga mahirap, sa mga aba, ginagawa natin sa Kanya. Kaya maliwanag din sinasabi ng mabuting balita na mayroong kahirapan, hindi dahil hindi mahal ng Diyos ang mga mahihirap. Hindi dahil hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin ng mga mahirap. Mayroong kahirapan sapagkat may mga may kakayanan na hindi sumusunod sa poong may kapal. Kaya malaking kasalanan ang pagkakaroon pero hindi tumutulong sa wala. Sapagkat yung tulong mula sa Panginoon ay hindi natin pinararating sa mga nangangailangang kapwa natin. Nakalulungkot yung tawag ng isang whistleblower patungkol sa bilyong-bilyong halaga na kinukulimbat ng mga sangkot allegedly sa anomalya ng flood control projects na yan. Kasi ang tawag basura. Imagine, basura ang tawag nila sa bilyong-bilyong pera. Bakit basura ang tawag? Kasi hindi naman din sa kanila at walang habas, walang kwenta ang kanilang paggasta. Hindi kasi nila pera. Yung basurang tinatawag na yan, mahalaga yan sapagkat tulong ng Diyos yan sa mga taong lubhang nangangailangan. Kaya ang ipagkait yan sa kanila at aksayahin lang ay isang napakalaking kasalanan. Tandaan po natin na kapag harap natin sa Panginoon ay tatanong niya sa atin, pinakain ba natin siya? Dinamitan ba natin siya? Inalagaan ba natin siya? Dinalaw ba natin siya? Hindi tatanong kung nagsisimba tayo, hindi tatanong kung nagro-rosaryo tayo,